Hindi bababa sa 20 ang patay sa panibagong serye ng airstrikes ng Israel sa Lebanon sa gitna ng gusot kontra Hezbollah. Samantala, nagpakita naman ng lakas ang China matapos magdaos ng military drills sa may Taiwan. Yan at iba pang frontline news abroad sa report ni Maricel Halili. Patuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Sa bayan ng Aitu sa Lebanon, bakas ang iniwang pinsala ng magkakasunod na airstrike ng Israel. Kabilang dyan ang isang bahay na inuupahan ng mga na-displaced na pamilya sa lugar. Ang mga rescuer, masugid na naghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Ayon sa Lebanese Red Cross, hindi bababa sa 20 ang patay sa airstrikes habang may 4 na nasugatan. Sa kabila ng mga pinsala at mga nakitil na mamamayan, nanindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapatuloy pa rin ang mga pag-atake sa bawat lupalop ng Lebanon para mapuksa ang Hezbollah. Inilabas naman ng Israeli Army ang umano'y underground compound ng Hezbollah sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ilan sa mga nadiskubre roon ang mga motorsiklo, mga pagkain at ilang gamit pandigma. Tingin ng Israel, gagamitin ito ng Hezbollah para sa paglusob sa kanilang bansa. Patay naman sa kanyang mismong kaarawan ang isang Pilipinang senior citizen sa Tampa, Florida sa Amerika sa gitna ng pananalasa ng Hurricane Milton. October 10 ang magsimulang gumanda ang panahon matapos ang pag-alis ng Hurricane Milton. Kaya lumabas ang 73 anyos na si Lola Luisa Santos para maglinis sa tinitirhang pasilidad para sa mga senior citizen. Pero matapos ang ilang minutong paglilinis, biglang lumagutok ang malaking sanga ng puno at bumagsak kay Santos. Meron siyang isang parang sharp edge. So yun yung tumama sa likod niya, sa likod sa batok niya. And then yun ang daming dugo. Isinugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Isa siya sa 16 na namatay sa pananalasa ng hurricane sa Florida. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs para maiuwi sa kanyang pamilya sa Bulacan ang biktima. Nagpakita naman ng lakas ang China sa pamamagitan ng military drills sa may Taiwan Strait. Tinawag itong Joint Sword 2024B drills na nakafocus sa sea-air combat, pagkontrol sa ilang pantalan na teritoryo, opensiba laban sa sea at land targets at iba pa. Ayon sa People's Liberation Army ng China, nagsisilbi itong babala sa mga gustong kumalas ang Taiwan sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.